Hello? Messenger room? Meron po. Okay. Wait lang ha. Mayroon na nagano dito na tatanong, si Armando Magnaye. Hello Armando Magnaye, good evening. Good evening din. Sige bro, ano tanong mo bro? Ang tanong ko, patungkol sa meron kaming magaganap ngayon na nagaganap na selebrasyon na tinatawag na Idil Hada. Kahit pa sabihin natin na ito ay para sa amin lamang at hindi naman connected sa inyo, batay sa history ng Biblia, ito ay nakasulat din sa Genesis, yung pangyayari sa covenant kay Abraham, yung pangyayari kay Abraham kung sino ang inialay ba o si Isaac ba o si Ismael. Yes. So ang tanong mo, kung na naganap yun, meron bang fix na lugar na binanggit kung saan inialay si Isaac at bakit hindi ito isiniselebrate o ginagawa ng mga Kristiyano samantalang naniniwala naman sila sa pag-aalay na yon? Bakit ang nagsasagawa nito ngayon ay mga Muslim? At ipinapakita nila yung mga lugar kung saan nangyayari, paano nakarating at stage by stage hanggang sa lugar kung saan inialay na sa aming katuruan, ang nakalagay na inialay ay si Ismael. At medyo marami yung katanungan doon. Ang pinakapunto ko pala sa tanong ay yung ebidensya na merong aral sa Biblia na hindi pinapansin na malinaw na nagbibigay ng kasinungalingan patungkol sa pag-aalay kay Isaac o kay Ismael. Ang ebidensya na sinasabi ko na sasabihin namin batay sa aming pag-aaral ay sa panahong isinilang si Ismael ay 86 years old na si Abraham, samantalang nang isilang si Isaac ay 100 years old na si Abraham. Ibig sabihin, 14 years old o 13 to 14 years old ang pagitan ng magkapatid. Tapos nung inialay na si Isaac, na tinutukoy sa Biblia, ang sinabi, ang kamahal-mahal mong anak at ang bugtong mong anak o kaisa-isa mong anak na sumasalungat sa tunay na pangyayari na hindi pwedeng tawaging kaisa-isang anak kung meron namang kapatid na mas nauna pa sa kanya, si Ismail nga. At doon sa pagpapalayas naman ni Sarah kay Hagar, ang tinutukoy na kasama na bata ay sanggol, samantalang nung isinilang si Isaac, halos kaya nang buhatin ng anak niya ang kanyang ina. Pero baligtad ang sa kwento sa Biblia na tinutukoy na sanggol ang dala ni Hagar papunta doon sa pagpapalaya sa kanya, doon saan mandadalhin sila ni Abraham. So yun ang katanungan ko, bakit may usapin sa Biblia na kapag binasa mo sa Genesis, may dalawang uri ng bata, magkaiba ang edad, malaki na si Ismael nang isilang si Isaac, pero nang pinalayas ni Sarah si Hagar, ang bit-bit na anak ay maliit pa, naging sanggol ulit. Kung inyong lilinawin yan, pwede nyong linawin. Kung may kaalaman kayo sa kanya, kung hindi naman, wala na pong mahabang usapin. okay. Pwede nyo na po itong masagot? Based sa pagkarinig ko, natatanong ka kung bakit hindi nagse-celebrate ang mga Christian sa celebration na yan, na Idul Adha. Oo. Unang-una, ang turo sa Idul Adha, si Ismael ang inialay. Hindi kami magse-celebrate niyan. Dahil hindi naman kami naniniwala na si Ismael ang inialay. Pangalawa, Okay. kung si Isaac ang inialay, ba't hindi kami nagse-celebrate? Dahil hindi naman yan isang Christian celebration. Wala namang kinalaman si Isaac sa pagiging Kristiyano namin. So, actually sa amin, history lang yan sa pananampalataya ni Abraham na kahit mahal na mahal niya ang kanyang anak, hindi niya ito nagawang ipagkait sa Diyos. Turo namin yan na hindi niya ipinagkait ang kanyang anak.
Pero it doesn't follow dahil tinuro namin yan, kailangan na naming i-celebrate. Pangatlo, no? Yung ano naman, doon naman sa kaisang-asang anak si Isaac, gayong andyan na si Ismael. Okay, si Ismael kasi anak ni Abraham sa katulong, hindi sa kanyang asawa. Hindi kinikilala yon na nandun sa yan eh. Nasa unang Timoteo yun eh. Sinasabi noon na si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki. Yan. So, meron talagang turo kami na si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki. Isa sa aliping babae at isa sa malayang babae. Ang anak niya sa aliping babae ay pinanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Yun, no? Ngunit ang anak niya sa malayang babae ay pinanganak bilang katuparan ng pangako ng Diyos. So, mayroong 2 reason. Isa, dahil sa kagustuhan niyang magkaanak, at ikalawa naman dahil sa pangako ng Diyos na magkakaanak ang kanyang asawa kahit na ito'y matanda na. Next, ito'y isang paghahambing. Ang 2 babae larawan ng 2 kasunduan. Ang isa ay tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Hagar at ng kanyang mga anak na pawang mga alipin. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem sapagkat siya ay nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ayon sa nasusulat, magsaya ka o babaeng hindi magkaanak. Umiyaw ka sa galak. Ikaw na hindi nakaranas ng hirap sa panganganak, sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo'y mga anak ayon sa pangako. Kung noong una, ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay inuusig ng ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak na malaya. So yun ang reason kung bakit sinabi na kaisa-isang anak si Isaac, gayong meron ng anak siya doon sa kanyang alipin. Dahil sabi dito, ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak ng malaya. Pero ganun pa man, nagkaroon pa rin ng ng maraming lahi si Ismael, dumami, at kabilang doon yung Arabia. At yung Muslim naman, nagsimula yon doon kay Muhammad, isa namang Arabo. Anong mali, bro? Mali na kay Muhammad nagsimula? Okay. Lang. Dapat Muhammadism man tawag sa amin, hindi Muslim. Bro, parang Christianism. Kasi nagsimula kay Kristo, pinangangatuan ninyo nagsimula kay Kristo. Kanina sinasabi nyo na hindi nyo tanggap ang celebration ni kay Abraham, pero ang haba ng paliwanag mo tungkol sa sitwasyon ng covenant kay Abraham para lang mabigyan ng palusot yung isang bagay. Alam mo ba ang 12 tribes of Israel, karamihan dyan ay anak din ng mga katulong? Bro. Nag-focus lang ako doon sa tinatanong mo. Kaya wag mo isali. Wag mong isali yung Diyos ang nag-utos. Si Hagar ang nagsalita, napalayasin mo yan, hindi yan magmamana. Ngayon, ginagawa nyo, sinalita ng Diyos. Ginagawa nyo ang Diyos, may kinikilingan. Mali yan. Ito ngayon, bro. Ito ngayon yung yung sabi mo na hindi kay Muhammad nagsimula. Kahit saang history ka magbasa, ha? Bukod tangi lang. Wait lang. Bro, bukod tangi lang sa Islamic history mo mababasa na ang Islam daw nagsimula daw yung kay Adan. Sa Islamic history mo lang yan mababasa sa mga author na historian. Pero hindi yan ang reality. Bakit?
yung ano, yung si Alat, Manat at si Alusa, sila yung tinatawag na ano, pre-Islamic goddess. Pre-Islamic goddess, no? Hindi, kapatid. Teka muna, tanggalin ko muna. Sumasapo siya, hindi ako makapag-focus, ano. I-search nyo yung ano, yung si Alat, Manat, and Alusa. Yung tatlong yon kinikilala yung pre-Islamic goddess. Kung sasabihin natin na ang Islam nagsimula kay Adan, lilitaw na before si Adan, mas nauna pa itong si Alat, Manat, and Alusa. In which hindi pwedeng mangyari. Bakit? Itong si Alat, Manat, and Alusa, before sa time ni Muhammad, kinikilala itong the three daughters of Allah. Before sa ano ni Muhammad, panahon ni Muhammad, kinikilala siyang the three daughters of Allah. Si Alat, Manat, and Alusa. Ngayon, nung nagpakilala ng propeta itong si Muhammad based sa history, kanyang pinag-alis yung mga Diyos-Diyosa na nasa loob ng Kaaba. Kasama na doon sina Alat, Manat, and Alusa. Ngayon, ayan, nung magsimula ang Islam, hindi bahagi ng kanilang aral na daughters of Allah itong si Alat, Manat, and Alusa. But the reality is unchangeable. Before nagpakilalang propeta itong si Muhammad, meron talagang kinikilala yung mga ano, yung mga Pagan Arabia, ano tawag nila doon? Arabian Peninsula, nakalimutan ko tawag nila doon eh. May kinikilala silang mga maraming Diyos-Diyusan. Kaya yon, nang siya nagpakilalang propeta, pinaalis niya lahat. Kaya si Alat, Manat, at Alusa, kahit i-search nyo pa yan kahit sa ang history, ang tawag sa kanila, pre-Islamic goddess. Pre-Islamic, ibig sabihin, wala pang Islam. O baka pagsabihan tayo ito na mali ang ating nire-research, di ating i-search, pakita natin sa screen, no, sa live ngayon. Manat. Si ano lang muna, mag-focus tayo kay Manat. Manat. Ito. Ito. Ayan, no? Si Manat. Sino si Manat? Manat, yan. Arabic pronunciation, Mana. Yan na. Sabi, was a pre-Islamic Arabian goddess worship in the Arabian Peninsula before the rise of Islam and the Islamic prophet Muhammad in the 7th century. So si Manat, isa si Manat yan, no? Manat, Alat, and Alusa. Yan, no? Itong Alat, Manat, and she was among Mecca's three chief goddesses alongside her sisters, Alat and Alusa. And among them, she was the original and the oldest. So si Manat is a pre-Islamic Arabian goddess. Pre-Islamic, worship in the Arabian Peninsula before the rise of Islam. So hindi totoo na na ang Islam ay nagsimula kay Adan. Ito ay nagsimula talaga kay Muhammad. Yung kanilang ang inyo kasi pagkaunawa kasi salitang Islam is surrender to God, no? Yan ay definition ninyo. Hindi naman namin pwede sabihin na ano yan, dahil definition nyo yan. Aral nyo yan, kayo na bahala dyan, no? Dahil aral nyo yan. Ang sa amin lang, huwag mo kaming papaniwalain na before Muhammad, meron ng Islam. O kung sabihin before Muhammad, meron ng Islam dahil kung meron ng Islam, walang lalabas na pre-Islamic Arabian goddess. O kaya ay maglilib na ako kasi yung tanong ko hindi naman napuntahan yung pagsisinungaling ng Biblia, may dalawang uri ng... Ay nako. Ano tayo, sumagot ako. Kung hindi mo matanggap yung aking kasagutan, libre ka naman na huwag tumanggap. Ngayon,
kung ikaw naman ay tututol, ikaw naman ang amin tatanungin. Nasaan naman ang ebidensya mo na itong si Alat, Manat, and Alusa, hindi sila pre-Islamic Arabian goddesses? Nasa Quran po. Bro, yung Quran bro, inyo yan bro eh. Natural. Hindi. Bro, Quran, ibinabasa lahat ng tao, pati nga sa Encanto, pati sa mga mali. mga sa lahat ng uri ng nilikha kasi hindi mo alam ang Quran. Kaya ganyan ang sinasabi Bro. mo. Kaya batayan nyo history. Kaya Sige bro. Ito tayo bro. History araw, history. Sige bro. Ano tayo bro sa hindi muna ako mag-i-stand as Christian at wag ka munang mag-i-stand as as Muslim. Sa mag-neutral tayo sa bro. Mag-neutral tayo sa history. Meron ka bang history? Hindi. Hindi naman to. Hindi nakikinig eh. Sana ito ha. Dahil ikaw ay kumukontra, batayan mo kasi Quran. Batayan ko naman Biblia. Alam natin na magkakontra yung dalawang yan, hindi magkasundo yung Biblia at Quran. So dito tayo sa neutral. Anong neutral? History tayo. Ating buksan sa aklat ng kasaysayan kung alin sa dalawang aklat na ito ang pabor sa history. Ang Quran ba o ang Biblia? So diyan tayo magano ngayon. Sino ba ang nasa reality of history? Ngayon, sasabihin mo ngayon na based sa ang Islam hindi nagsimula kay Muhammad. Meron ka bang may pakita sa akin bro na history? Not Quran, not Bible, history na ang Islam ay nagsimula kay Adan? Meron ka bang may pakita? Ano? Nawala siya. Nawala. Nawala. Yan o. Wala na siya. Basta yon tayo based on reality. Naalala ko kasi yung talakayan ni John Rico at saka ni Muhammad Rodriguez ba yun? Sinabi ni John Rico na kasi yung Quran, aral ninyo, Biblia, sa inyo sa Quran, si Kristo hindi napatay. Sa amin sa Biblia, si Kristo napatay. So let us based on reality na lang tayo sa history. Mag-neutral tayo. Kasi kahit na anong gawin ko, yung Quran, syempre, pabor sa inyo. Biblia naman, pabor sa amin. Kayo kontra sa Biblia, kami naman kontra sa Quran ninyo. Para magkasulubong ang ating landas, magkasulubong tayo, let's do it in history. Meron bang history na sasabing si Kristo ay hindi naipako sa cross? Doon nahirapan siya yung katalakayan ni John Rico, nahirapan siya doon. Dahil talagang naka-along lang sila, inline lang sila doon sa kanilang Quran. Hindi naman natin yun dahil yun ang kanilang turo eh. Kung sa mga Kristiyano, merong mga natuturo na Bible alone, sa kanila rin, meron natuturo na Quran alone. No? Quran lang. Dahil, kahit na hadith, pag yan, siniko niya ng Quran, mas dapat paniwalaan ng Quran kaysa hadith. Sinabi yan ni Ibrahim Romas doon sa debate nila ni Wendell sa Ozamis. Ako yung nag-video nun eh. Sabi niya, kung sikho na gani sa hadith ang Quran, mas dapat dawaton ang Quran. Na Tagalog yun. Kapag binangga na ng hadith ang Quran, mas dapat paniwalaan ng Quran. Yun ang kanilang paliwanag doon. Kaya sa kanila, once inline sila sa Quran, doon sila. Pero sa Biblia ganito rin. Magkaiba ang paliwanag doon. Hindi tayo magkakasundo niyan. Para tayo magkasundo, sa gitna tayo, history tayo. Sino ang pinapabura ng history? Yung turo ng Biblia ba ang nasa realidad? Ang turo ng Quran ang nasa realidad? Doon tayo.
Para hindi naman, kahit na abutan tayo ng umaga, walang mangyayari. Walang mangyayari. Abutan tayo ng umaga, walang mangyayari. Quran ka ng Quran. Ako naman, tutol sa Quran. Kahit na balik-balik tayo ng mga mundo, talagang tutol ako sa Quran. O, ngayon, ikaw naman, kahit balik-balik tayo ng mundo, tutol ka sa Biblia. So, walang pagsusundo mangyayari. Walang pagkakasundo. Para magkaroon ng kasunduan, sa gitna tayo, history tayo. Saan dyan ang pabor sa history? Para magkaalaman. Yun. No, kasi may iba-ibang turo eh. Sabi nga ni Alimuddin Bantilan, may sariling history ang Islam. Hindi natin pwedeng yan dahil meron silang sariling Islamic tradition. Hindi natin pwede pakialaman yan dahil yun ay kanilang tradisyon. Gaya halimbawa ng Eid al-Adha. Kanila yun. Na kanila paniniwala, si Ismail ang inialay ni Abraham. Sa Biblia, hindi si Ismail si Isaac. Kahit sa history, si Isaac ang inialay eh. Pag may nagsabi sa history na si Ismail ang inialay, tingnan mo yung author. Muslim ang author. Yun. So, talagang hindi magkakasundo. No? Ang turo sa Islam at saka turo sa Biblia. Talagang hindi magkakasundo yan. Kahit na anong gawin nating pagpapaliwanag.